So yun guys, no, dapat pag magkakanling kayo, madilim. Tulad nito yan. Yan guys, oh. Yan. Kita nyo naman guys, no? Yan. Kita nyo yung mga ugat-ugat guys. Yan. So yan, meron na yan, no? Yan. Mayroon na po yan. Hindi pa po masyadong, Good afternoon guys. Mag-iikot na naman po tayo ng ating niload na incubator, no? So, dun sa isa nating incubator guys, meron tayong kasalukuyang nag-hatch po dun, no? Tapos dito, mag-iikot muna po tayo. Yan. So, yung video natin, yung last video natin guys, yung si Ate Sabet, no? Kasi pumunta po ako dun para yung ano po niya, maingay yung mga ano guys, yung mga maingay yung mga maingay yung mga manok, yun wala na. So yun, pumunta ako dun guys, no, sa last video natin kasi nagtatanong siya bakit hindi pa daw nangingitlog, no? Hindi naman, sabi niya, pwede na ba yun? Yung pala yun, nalaman ko na hindi pa pala niya napurga guys, no? Yung itlog. So, yun. Kaya yun, nadvisean ko siya na baka sa lugar, no? Sa environment, sa area, sa backyard kasi nakita nyo po naman sa last video natin, no? Yung basang-basa yung basang-basa yung area niya, no? Then, nagtatai yung mga manok, tubig yung tae nila kasi kasi po, laging nakakainom ng maduming tubig o yung sa kanila ding ugaw, sa kanila ding dumi, tapos naiinom din nila kasi nai-stack po dun sa parang pakainan, no? Nai-stack po dun sa ilang parang pakainan na parang may kanal-kanal. Yun, so yun po yung nagiging cause kaya nagdudumi yung manok niya. So, nagtataka po siya. Sabi ko, yun yung problema niyan kasi yung tubig mo nai-stack. So, importante po talaga, no, kapag yung tubig malinis dapat always. Katulad po nung sa akin, no, lagi po nating nililinisan. Tsaka kusot lang yung nilalagay po natin kasi alam niyo naman po na mas the best yung kusot po, no? So kasi si Ate Sabit wala pa naman po siyang idea, kaya yun tinuruan ko po siya. Sabi niya mabaho daw. Sabi ko hindi naman po yan mabaho kasi po yung pag dumudumi yung alaga nating manok kakakain naman yan, anong tawag doon? Yung kinakakaba, di ba? So, ganun lang po yun, no? Yan. Ito, na-check ko na rin to, no, guys. Yung ganito. Pero hindi ko pa to sila naka-handling. Yan. Ganito po pag manual incubator po, no? Kailangan po talagang masinsina na pag-iikot. Yan. Ilapit natin, guys. Yan. Kailangan po talaga yung masinsina na pag-iikot, no? Sana ba nga ako? Ito na pala. Yan, no? Kita nyo naman guys, no? Kung paano ikutin. Dapat dahan-dahan lang, no? So, sa mga dyan, future breeders natin na yung yung mga hens nyo nangingitlog na, tapos nagbabala kayo ng incubator. Yan po, ganito lang po yung manual turning natin, no? Daan-daan lang po dapat yung pag-iikot kasi po talagang delikado kasi mostly sa mga crucial talaga na days, yung mga 6 days, yan, 10 days, ganyan kasi pag nababaldog yung itlog, syempre may mga ugat yun sa sulod, no? May mga ugat sa loob, dapat po talagang
Talagang hinay-hinay lang po, no? Dahan-dahan lang po dapat. Yan. Ito, dinadahan-dahan ko lang po, no? Kasi talagang delikado po. Yan, dahan-dahanin lang po dapat. Talaga kasing delikado pag yung mga days nga ganyan. Yan. Yan. Yan, napaka-basic lang po, no? Dapat po talaga sa mga future, ano dyan, farmers, kahit hindi naman malakihan yung ano nyo po, yung yung farm nyo or yung backyard nyo, eh at least, ano, kumikita tayo, no? Meron din nakaka-provide tayo. Hindi naman po kasi lahat, automatic pupunta ka agad sa malaki, no? Syempre, kailangan natin ng sapat na financial para talagang matustusan. Sa akin, hinihinay lang po ito, no? Pero at least, nakakatulong din ako sa iba na gusto din magmanok, no? Nakakuha din po tayo ng idea, yan, kung paano po magmanok. Napakasimple lang po, no? Ganyan lang po. Yan, so natapos na natin yung pag-iikot. So yan, patayin muna natin yung ano guys, yung ilaw. Yan. So yan guys, yung pang-candling ko. Yan, dapat meron kayong ganito guys, pang-candling, no? Yan. So ngayon, ika-candling muna natin sila, no? Yan. Guys, yan, halatang halata naman guys. Yan. Dito siguro tayo sa malapitan, no? Para makita talaga. Yan, iharap ko yung mukha ko dito guys. Yan. Yan guys, Yan, ito meron na to. Meron ng ano. Meron na to. Nakikita ba guys? Buka natin. Isa. So yun guys, no. Dapat pag magka-candling kayo, madilim. Tulad nito yan. Yan guys, Yan. Kita nyo naman guys, no. Yan. Kita nyo yung mga ugat-ugat guys. Yan. So yan, meron na yan, no. Yan. Meron na po yan. Hindi pa hindi pa masyadong mga ugat-ugat, Yan. Yan ito, ano na to. Yan, no. So meron na yan guys, no. So ito lalo na to guys. Yan, no. Yan guys, Kita nyo naman guys, no. Yan. Lalo na yan. Kita nyo guys. Yan. So ganun lang mag-candling, no. Basta pag magka-candling kayo, titignan nyo po yung ugat, no. Yung ugat po na kumukonekta. Tapos may embryo, anong tawag dito? Embryo po yan siguro, no. Yan ito, umagalaw-galaw. So buhay to, positive to yan. Kita nyo naman po, no. Talagang positive po yan. Yan. May ganito yung embryo. Tawag dito, embryo ba to? Hindi pa kasi ako expert sa mga pangalan nito. Basta nakikita ko lang to siya. Yan, Yan, Ganyan sa loob. Automatic po yan. Yan, ganyan lang yung pag-candling, no? Pero yung pag po guys, pag ito, okay na rin to. Yan, Yan. Meron na sa loob. Medyo madilim kasi pero okay lang naman. Ganda tong natin guys, no? Kasi talagang kitang-kita Yan, nabili ko lang po ito sa Shopee, pang candling. Talagang kitang-kita yung kitang-kita po yung sa loob, no? Yan, Yan, pag gumagalaw sa loob, positive na yan. Kasi ito guys, mga pa to sila, mga bago pa to Kaya medyo maliit-liit pa. 7 days pa siguro to or 16. Ito, laki, no?
Talagang humihinga. Yan, nakikita niyo yung dalawang guhit guys, yan tatlo. Yan yung mga ugat guys, yan. Positive yan guys na merong similya yung ano natin, no? Merong similya yung itlog natin yan. Tignan niyo po. Yung yung mga guhit-guhit. Yan, yan yung embryo, yung nasa ilalim yan, no? Yung parang madilim po. Tignan niyo gumagalaw-galaw. Yan. So positive po yan, no? Na talagang merong laman sa loob. Yan. Yun. Yan. So, dapat pag mag-ano po kayo, magka-candling, hinahinayin nyo lang po ito. O, meron din, oh. Yan. Pag ganyan, plain, ganyan. Pero meron dito, yan, oh. Kita nyo naman, oh. Hindi makita. Hindi makita sa loob. Yan, sa ilalim, parang merong itim-itim. Yan. Okay po yan, no? Yan. Yan po. Pero yung iba dito guys, talagang may mga... Yan. Ito, meron din to. Bago pa to. Bago pa. Iba malalaki na guys, no? Yan to, malaki na rin to. Yan. Tabi. Alala na itong isa. Talagang gumagalo na sa loob. So, yun. Kita nyo naman guys, no, kung paano mag-candling. Tinuro ko na sa inyo. Ganun lang ang technique, no, sa pagka-candling. Yan. Sarado muna natin to guys kasi lumalamig na. Yan. Guys, so guys, yun, no, ito lang po yung gamit ko, no, para pag-candling. Yan. Talagang effective, no, na pang-candling. Ito, nabili ko lang to siya sa Shopee. Mura lang talaga. Mga ano lang siguro po ito, mga almost 60 pesos, ganyan. Ito, nabili ko lang po yan sa Shopee. Pang-candling po ito, no. So, yun lang guys, no. Sana may natututunan kayo for this video na kung paano mag-candling ng mga sisiyo, no, sa loob. So, guys, yun pala, tips pala. Kailangan mag-candling kayo yung mga 10 days na ganyan, no. Para malaking-malaki na talaga yung sa loob ng sisiyo, yung mga ugat. So, madali na po ninyo ma-identify na kung may similya ba or wala. Kasi yung mga 6 days, mostly pa po yan eh. Parang may mga maliliit pa po yan na talagang hindi nyo po mapipicture out kung may similya ba to or may embryo ba to or wala. Yun. So, sa akin, advice ko po sa inyo, mga 10 days po kayo mag-candling, no? Kasi legit po talaga yan, no? So, mga 10 days. Yan. So, yun lang po, no? Maraming salamat sa always ninyong pag-subscribe, paglantaw pagtingin sa aking YouTube channel. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman po, no? Thank you so much, guys. Always watching palagi, no? And keep safe sa mga subscribers dyan or sa tanan-tanan mga pamilya ninyo. Ingat po kayo lagi, no? Kung may mga pagsubok sa buhay, huwag niyo pong kakalimutan na mag-pray kay Lord always kasi siya po ang gumagabay or siya po ang talagang nagbibigay sa atin ng kaalaman, no, or safety sa araw-araw na pagtahak natin sa ating buhay, no. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching.